Renato Magtubo. Renato, magandang umaga sa iyo. Good morning. Si Orly to. Orly Trinidad sa radyo na TV pa. Morning po, sir. Si Renato. Naka-remote one. Okay, one more time. Si Renato Magtubo, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyong tagapakinig at sa inyong programa. Magandang umaga po. Bago pa man matapos yung nakaraang linggo, mukhang magkakaroon na raw kasi talaga ng conflict dun sa hinihiling na legislated wage hike ng Senado at ng Kamara, 100 to 200 pesos. Pero yung mga labor group, umaasa na mag-uusap sa BICAM. Kaso hindi ho nangyari. Sir Renato, paano ho kaya ito ngayon? Ganito po yan, sa palagay namin, ito na yung pinakamalaking scam sa legislated wage struggle na aming naranasan sa Kongreso. Akala namin success na kami na magkaroon ng legislated wage hike after 36 years. Lalaya ng manggagawa sa bare-bareng aumento mula sa regional wage boards. Alam nyo, step by step, kami ay lumahok sa proseso mula sa committee hearings, plenary sessions, nalala ko ho yun. ng Senado, sa Senado, sa Kamara, doon ho kayo House pala of Representatives, sa loob ng halos 2 taon. Ngunit pagdating ng BICAM, tinalikuran nila ang kanilang pangako na legislated wage hike sa mga manggagawa. Kasi ganito po yun nagpasya yung Senado, 100. Nagpasya yung House of Representatives, 200. So, ang bottom line, nagpasya sila na magkaroon ng legislated wage hike. Ang tanong, ba't hindi sila nagkasundo? Okay. Diba? Sa BICAM. So, sa tingin namin, dito kami na-scam. Kasi, hindi nila pwedeng dahilan sa amin na wala ng material time, magtatalo pa kami. Hindi Kasi sabi nga namin sa kanila, sa Senado, sa bicameral conference ng Senado at ng House of Representatives, ang inyong constituents na humihiling dyan ay mga manggagawa represented by different labor groups. At nag-form kami ng National Wage Coalition, nagkaisa Labor Coalition, sinulatan namin sila na kami ay pumapayag kahit na 100 ang sasabihin nyo dyan, magkasundo lang kayo, magkaroon tayo ng legislated wage hike. Pero hindi nila ginawa. Alam nyo kung bakit? Kasi sumulat ang economic managers ng gobyerno at tinakot na naman. Nagdagahasik naman ng pananakot na kesyo magkaroon ng inflation, na kesyo magsasara ang pabrika, kesyo hindi kaya ng mga lilitan negosyante. Yun po ay napag-usapan na sa House ng 2 taon sa hearing ng Senado at hearing ng Kongreso. Kung kaya't wala nang pagtatalo doon, ang pagtatalo na lang magkano ang dapat. So bakit hindi na nagawa? Tumiklop sila doon sa mga pananakot na economic managers. Kaya tanong nga namin kay BBM ganito What happened? BBM, akala namin bold reset ang inyong gobyerno para tugunan ang pangangailangan ng taong bayan. Pati ba lang pang bold reset na ito ay pangako lang, propaganda lang. Kaya sasabi na scam kami rito parang pinaasa tapos sa dulo, tinalikuran. Hirap nun. Pinaasa pero nilaglag sa huli. Sa dulo. Kasi yung binagyan nyo na scam ng BICAM, dahil sa isang sulat. Yung sulat saan pinadala? Pareho? House and Senate? Sumulat yung economic managers ng gobyerno natin sa Presidente, sa House of Representatives kay Speaker Romualdez, at sa Senate President. Na same argument na nag-debunk na sa committee hearings kaya nag-decide yung plenaryo ng Senado, 100 pwede. Ang Kamara 200. Which, 200 yung version kasi ng Kamara, ang isa sa nakita ko doon na medyo positibo. Sakali bang merong magiging problema sa mga micro, small and medium entrepreneurs, andyan dyan ang gobyerno para tumulong. Total, tinutulungan naman ng gobyerno ang lahat ng sektor. Siguro dapat din sila. Maganda na sana Kaya nga lang, talagang hindi pinagbigyan na umusad ang BICAM. Ang binabanggit ng Kamara, ayaw silang kausapin, ayaw nang pumunta sa
negotiating table ng Senado. Ang sinabi naman ng Senado, makatotohanan lang kami. Kung hindi nyo gagawing 100 dyan, huwag yan natin ituloy ang BICAM dahil yan naman ay i-veto ng Pangulo. Hindi kaya parang hindi natin malaman. Kaya ba tayo mananawagan na... Alam mo, Ka-Orly, ako ay naging congressman din naman ng tatlong term eh. Tama po. 11, 12, at 13 Congress. Yung ganyang uri ng mga pangangatuwiran, drama yun eh. Kaya nasabi scam. Kung gusto talaga, madali. Kahit nawala ng BICAM, i-adapt lang ng isang chamber, yung proposal ng isang chamber. Kasi ang tanong dyan, sino ba ang beneficiaryo ng inyong legislated wage hike na tinindigan para sa manggagawa? Di ba mga manggagawa? Isabi ng mga manggagawa, 100 to 200, magkaisa lang kayo, okay na kami. Ba? For 36 years, panibagong legislated wage hike. History nga eh, kung gagawin nyo. Ang tanong, ba't di ginawa? Di ba? Para sa iyo, Kanato, kung sakasakaling pag-usapan yung, sinabi nyo kasi, i-adapt para maging mabilisan. Anong version na dapat sa tingin niyo pwedeng i-adapt? Yung 200 o 100? It's either 100 or 200, wala kaming problema. Bahala na. Ang bottom line, magkaroon ng legislated wage hike after 36 years na barya-barya ang aumento mula sa Regional Wage Board. Palayain nyo naman sa barya-barya ang aumento ang mga manggagawa. Ano bang kahinatan ng legislated wage hike sa inyong palagay? May mga nagsasabi na baka bumalik ulit ito kasi patapos na Kongreso. Patay na yun. Pinatay na nila. Yun nga baka sakaling sa 28th Congress, pag-usapan ulit ito, dadalo pa ba kayo sa mga committee hearing kung bubuhayin muli? Back to square one yan. Kasi panibagong Kongreso na nga, hindi naman to impeachment court, legislative ito eh. So back to square one. Kasi siyempre, kami naman, sa hari na manggagawa, hindi na kami titigil doon sa pagsusulong yan kahit na kami ina-scam na ng mga liderato ng Kongreso at Senado. Kasi kapakanan ng manggagawa ang pinag-uusapan. Pero may aral na eh. Kaya sabihin namin, deserve na ikondinahin itong mga to eh. Deserve na sabihing scammer itong mga to eh. Mga sinungaling eh. Diba? Panghuli na lang, Kanato. Hindi naman kaya malungkot na president, malungkot na pangyayari yung naging katapusan nitong legislated wage hike. Napag-usapan nyo nga kayo napag-usapan naman yan sa mga committee hearing. Yang paninindigan ng economic managers, paninindigan ng mga magagawa, paninindigan ng mga kumpanya, ng mga employer. Pero bakit meron pang letter na umiral hanggang sa tuluyang patay nitong legislated wage hike? Hindi kaya napaka-unfair nun para sa mga magagawa? Talagang disgusted yung manggagawa dyan kasi 2 taon namin binunuyan. Lahat naman ng argumento, lahat ng position papers, ng DTI, ng NEDA, ng employers, ay hinapag doon sa committee hearings. At sa plenary discussion ng Senado at Kongreso, hinapag din doon. At nagpasya yung plenaryo ng both houses of Congress, go tayo sa legislative. Magkaiba nga lang ng presyo. Diba? So ang pinag-uusapan na lang dan mag-unite kayo sa presyo, okay na kami. At ang pinakamasaklap dyan, sino bang inyong constituent sa legislated wage hike? Di ba manggagawa? O nagsalita na yung manggagawa, okay na kami dyan. Kung 100 man o i-adapt nyo na, okay na kami. May mga lumalabas na lumulutang na mga balita nito nakalipas na araw habang pinag-uusapan na ang pag-upo o dumaan sa BICAM o kung ano man ang gawin, i-adapt man o hindi yung dalawang bersyon na yan, Senado at Kamara sa legislated wage hike. May mga kumpanya na raw kasi nagbabawas ng mga empleyado. Meron ng mga kumpanya na pinag-uusapan kung sino mananatili. Anong katotohanan sa mga report na ito? Alam mo, kada mapa-wage board man yan, mapa-congress, pinag-usapan ni legislative wage hike, ganun lagi ang drama ng mga Employers Confederation of the Philippines. Pero yung datos, presentasyon sa committee hearings, after wage hike, wala naman nagsasaray. Wala naman nagbabawas. Kahit yung datos sa Department of Labor and Employment, yung pagbabawas, pagsasara ng mga pabrika o mga empresa sa ating bansa ay hindi bunga ng legislated wage hike. Ang pinakamalaking factor diyan ay mataas kasi ang power rates natin. Kuryente. Kuryente, di ba? Pangit yung infrastructure natin sa mga daan, yung bureaucratic red tape, walang merkado, at marami pang iba.
Ang factor na wage, napakaliit na bagay yun. Marami ng studies na piniresenta, yung mga ekonomista din, to disprove na wala namang malaking epekto sa unemployment, saka inflation, yung stated wage side. Yung 100 piso, ilang porsyento lang yan ng minimum wage sa ngayon. At saka lahat naman ng mga micro industries natin sa Bambilo, exempted naman sa minimum wage. Alright. Karenata, maraming salamat. At siguro, ano pa ba sasabihin ko? Para wala na akong masabi. Para nawala din ng pag-asa. Kaya thank you na lang po sa inyo. At sa susunod, na sana'y magkaroon ng kaliwanagan. Ang dami tuloy sinasabi ngayon kung ano magiging relasyon na sa darating na araw ng Kamara at ng Senado. Huwag naman sana ikabagsakit at ikalungkot natin pare-pareho. Thank you po sa inyo, sir. Thank you po at maraming salamat. National Chairperson po ng Partido Manggagawa, si Renato Magtubo, ang inyo pong napakinggan.